guys! Welcome back to my channel. At ito talaga, maraming nag-request nito. Dito talaga sa bahay na to, ang hilig namin talaga gawin ay kumain. Kaya importante ang laman ng aming refrigerator. So ang gagawin natin today ay what's inside our refrigerator. Okay, sara muna natin. Dito muna tayo sa frozen goods. Frozen ice, yan. Okay, the end. Charit. Hindi. So, actually, walang masyadong laman dito kasi meron pa kaming cooler. Doon namin nilalagay halos lahat ng kailangan ilagay sa freezer. Kasi minsan, pag napupuno yung freezer, hindi na masyadong lumalamig. So, as much as possible, we try to divide everything. So, ang mga ice cream, ang mga iba pang mga kailangan na matinding pagka-freeze at maging frozen talaga doon sa aming malaking freezer. Dito naman, ito yung parang daily na kinukuha namin, yung madali lang makuha. So ito, meron akong frozen yogurt, meron akong keto ice cream dyan. Ang keto ice creams, ang flavors na favorite ko, actually itong strawberry. Tapos meron ding chocolate chip cookie dough and tong mint fudge swirl. Ito, hindi ko pa ito natatry. Actually, binili ko lang siya kahapon para matry. Ang keto, kasi di ba may diet na uso ngayon yung keto. Di naman siya uso ngayon lang kasi matagal na rin naman na siyang ginagawa ng ibang tao. Pero ang difference niya is minimized carbs. Parang ganun. Kasi gluten-free siya, soy-free, no added sugar. I guess it's more of a healthier version. At meron din naman kaming ice cream. So, hindi laging keto ice cream or frozen yogurt. Nag-ice cream din kami. So, iba-iba na talaga ko. Ano lang mood namin or yung bet namin that day. Tapos yung mga frozen goods like longganisa, meat. Ayan, dito. Pag i-open to, ayan. Meat yan. At kung papapansinin nyo, naka-ziplock sila. Kasi ang ginagawa namin, dinidivide na namin yung iba na for Rosie, for Luis. Kasi minsan iba-iba kami ng ulam. Pag may mga cravings, ayan, iba-iba talagang niluluto. Pati hanggang dito sa baba, nandyan isang buong manok and everything. Nililinis muna tapos saka nilalagay sa freezer. As much as possible, gusto talaga namin sana fresh for Rosie. But syempre, hindi may iwasan na may matitira galing ng palengke. So, ilalagay mo talaga siya sa fridge. Nandito lahat, yung ibang mga meat, tapos fish, salmon, tapos dito fish ulit. So, hinihiwalay din namin siya sa chicken, tsaka sa beef. Favorite talaga na fish ni Rosie. Actually, lahat kinakain niya eh. Merong salmon, lapu-lapu. Eto, may question ako sa inyo. Pompano ba o pampano? Kasi dito sa bahay, lagi kaming nagtatalo. Di ba pompano siya? Pampano ba? Yung iba pompano. Pompano fish. Pampano. Pampano fish. Tignan mo, ginugugol na ni Joanne. O, si pompano and pampano. Kayo, anong ginagamit nyo? Ako, pampano. Si Luis, pompano. Favorite meat ni Rosie? Actually, lahat kinakain ni Rosie. In fairness naman din to her, hindi siya mapili na bata. May favorite lang din talaga siya. Yan nga yung pampano fish, chicken. Sa beef, ang hilig niyang luto sa beef ay bistec Tagalog. Tapos, sa fish naman, kahit fried fish lang or fish fingers, yan, favorite niya. Pag chicken naman, ay nako, lahat ng luto ng chicken gusto niya. As in, favorite niya talaga yung chicken. Dito naman tayo sa kabila. Tchan-tchanan! Ayan, ito naman yung kabilang side ng fridge. Pwede natin simulan sa baba. Ang rason kung bakit walang laman masyado ang vegetable corner dito sa fridge namin is because halos everyday kami bumibili ng fresh vegetables. Kasi minsan, kapag na-stock na siya sa fridge, sabihin nating patatas, hindi talaga namin pinapatagal dito sa bahay. Kasi mahirap na, like, kuwari, mga cabbage, mga lettuce, mga sitaw, yan, mga kangkong, mabilis silang malanta. And di na rin siya masarap pag kinain, di ba? May ibang taste na. So, as much as possible, nag-grocery kami or bumibili kami ng gulay every 2 to 3 days para din hindi malanta agad yung gulay. So, ayan, pati fruits actually. So, fruits and vegetables, every 2 to 3 days kami bumibili. Si Rosie, mahilig sa fruits. Super. Kaya, itong blueberries, paubos na. Favorite niya ang blueberries.
And ang pinaka-favorite niyang juice ay OJ, orange juice. Freshly squeezed orange juice. So, palagi kami may orange sa bahay. Tapos, mayroon din kaming apples, may grapes. In fairness, si Rosie talaga yung pinakamahilig kumain ng fruits dito sa bahay na to. Kaya siyang nakakaubos din talaga ng fruits. So, again, yun nga, isang tip din para sa inyo guys. Maganda talaga kung may makuha kayo na, let's say, suki na delivery kung ayaw din yung lumalabas ng bahay. O kaya, kung namamalengke naman kayo sa labas, maganda sana kung 2 to 3 days kayo namamalengke ng gulay at saka ng fruits ninyo para din fresh lagi. Morning, yan ang best time. Okay, so dito naman, bread. Dahil favorite ni Luis ang sourdough. Water, tapos kombucha, sa akin yan. Tapos nasa likod, apple juice. Dito naman sa corner na to, ayan, milk. Mahilig kami sa milk dito sa bahay na to. And ang taray no, milk, tas yung katabi soju. Sino mahilig uminom ng soju sa bahay na to? Ako, at saka sila Ate Lisa. Binibigyan, kaya marami akong soju kasi minsan binibigyan ko sila. Tapos yan, nagiinuman kami dito sa bahay. Hindi na talaga ako lumalabas masyado ng bahay kasi nandito naman sa bahay yung iba kong mga kainuman. Dito naman ay puro chocolates. Mahilig kami sa sweets din sa bahay na to. Pero actually, itong mga chocolates dito, tumatagal ng mga halos months actually dito sa fridge namin. Hindi kami yung parang sa isang upuan kumakain ng maraming chocolates. Parang iniisa-isa namin. So kaya laging nandyan yan. Tapos eggs. Sa bahay na to, mahilig talaga kami sa itlog. Si Rosie, yung pagkain niya, full of eggs eh. Kasi yung pancakes nilalagyan ng eggs. Tapos kapag nag-fish fingers or chicken nuggets, yun yung ginagamit para panghalo ng breading, di ba? So, ito talaga, yung eggs importante sa amin. So, bakit may brown? Bakit may white? Ang white, more of si Luis. Gusto kasi niya talaga yung white eggs. Tapos si Rosie naman, free-range eggs siya. So, ito yung sa kanya. Paubos na nga eh. Kailangan ko ng... Ay, hindi! Ito pala, nandito sa loob. Ayan. Sabi ko sa inyo, mahilig kami sa eggs sa bahay na to. Kaya ayan, may mga extra packs pa. So, ito naman, of course, bagoong. Hinahalo sa pagkain yan minsan or ginagawang sausawan. Manggang hilaw, singkamas. Ako nung buntis ako, singkamas talaga at saka bagoong. Yung mangga, medyo pa eh. Parang madalang. Pero yung singkamas talaga, yun talaga yung ginagawa kong yung cravings ko nung buntis ako. Tapos sa likod naman, itong honey citron tea, tinutunaw lang to eh. Nung nagkaroon kami ng sakit recently, binigay sa amin to ng friend namin. So, malaking tulong din siya. Tapos doon sa pinakalikod, ito. Bumibili ako ng mga ganito. Yung mga ready-made na Italian pesto sauce. Kasi minsan pag nagmamadali kami, hinahaluan lang namin ng anchovies o kaya ng garlic lang. Tapos yan na. Tapos pasta of course. So, ayan. Dito naman, Parmesan cheese. Ito talaga, sobrang favorite ni Rosie to. Pag nilulutuan ko si Rosie ng pasta, minsan gusto niya plain lang, hinahaluan ko nitong cheese. Kahit anong cheese, okay siya. Favorite niya, Havarti cheese. Tapos, itong Parmesan. Tapos, mayroon ding mozzarella. Kahit yun lang, tapos noodles, okay na siya. Ayan yung Havarti cheese. I think iluto ko din yun minsan para ma-share ko yung recipe din for Rosie. Favorite niya yun na yung, ano tawag doon? Veggie pasta with Havarti cheese. Yan yung ginagawa ko for her. Tapos itong nandito, spread, organic spinach parsley spread. Minsan pagka gusto ko ng balanse, yung semi-healthy, chips, tapos ito yung ginagawa kong dip. Ayan. So ayun, pesto ulit. Sa taas naman dito, ay, nako, eto, si Rosie baliw na baliw dito. As in, gustong-gusto niya talaga mga yogurt. So, lagi akong nagsastock up ng mga yogurt kasi ito yung usual na dessert niya pag morning or afternoon. Mas lalo na pag sila baby, diba? Or sila bagets, medyo constipated. Ayan, nakaka-help ito kasi may probiotics ang yogurt. And syempre, si mama din, mahilig din sa yogurt. And more chocolates. Tapos dun sa likod yun, cheese lang ulit, yung Havarti cheese and mozzarella. Tapos dito sa taas, ito, butter and cream cheese. Mahilig din si Rosie sa mga spread. So, ayan yung laman dito sa taas. And butter. So, that's it, guys. Yun na ang laman ng aming fridge.
And happy ako na nagawa ko na rin to. So next time siguro, mas marami ng laman itong fridge namin. But ito talaga, ayan, realistic talaga. Yan lang talaga laman ng fridge namin. Kasi nagsa-stock up kami halos every 5 days kapag ka mga frozen goods at saka ano. Because it's not good na nakastock lang sila sa ref talaga. So, ayan. I hope you enjoyed watching and I guess till our next vlog.